Ayun, good day mga boss. Welcome ulit dito sa Emong Backyard. And ang topic natin ngayon, ang pag-usapan natin ngayon mga boss, kung paano nga tayo pumili ng mga gagamitin nating inahin dito sa Emong Backyard. Kung paano natin sinasala, kung paano natin pinipili talaga yung mga babae na gagamitin natin. Siyempre para sa magandang resulta ng ating breeding mga boss. Sana all. So ayun, kung nakikita nyo, hawak ko ngayon ay isang Gilmore Hatch. Gilmore Hatch to mga bossing. And ano nga ba ang una kong tinitignan mga boss sa pagpili ng inahin? Siyempre unang-una dyan na mapapansin natin, yung mukha talaga. Yung itsura ng inahin mga boss. And kung makikita natin yung mukha nito mga bossing, kita nyo naman mga boss. Diba? Talagang maganda yung mukha niyan. Talagang pang materialis itong mukha na to mga boss. Paano masabi? And sunod niyan yung mata niya mga bossing. Pulang-pula yung mata. Tapos halos tignan niyo naman, halos nakalabas na yung mata niyan. Pulang-pula. And gwapong-gwapo yung inahin na rin mga boss. Tapos ano nga ba yung sunod na ating tinitingnan mga bossing? Siyempre yung buntot niya. Yung buntot niya mga boss, dapat nakabalanse yan. Dapat balanse. Hindi tagilid. Hindi masyadong mataas. Balanse lang. Balanse lang yung buntot niyan mga boss. Tapos ang sunod mga bossing, syempre yung katawan. Yung katawan niyan dapat football shape mga boss. Hindi malaki yung balaang. Pangit yung malaki balaang mga bossing eh. Mapapansin nyo, football shape yan mga boss. Magandang inahin. Tapos ang sunod yung tinitingnan dyan mga bossing, yung pakpak niya kung kompleto. Kung may sira, kapag kulang yung pakpak niya, kapag may sira mga boss, hindi ko ginagamit eh. Hindi ko talaga ginagamit yung ganun. Tapos sunod niyan yung binti niya. Kung may tama yung binti niya, tapos yung mga daliri, dapat yung binti tuwid. Yung mga daliri, dapat tuwid din yan. Kapag may balok to sa daliri niyan mga boss, namamana kasi yun mga bossing. Kaya wag nyo nang gamitin nyo kapag nakita nyo may mga nakabaloktot na daliri, mga baloktot. Kahit konting-konti, huwag nyo gagamitin yun mga boss, namamana yun. Sa sunod mga bossing, siyempre yung height niya. At maganda yung sukat ng inahin natin mga boss. Huwag masyadong mababa. Ako hindi rin ako mahilig sa masyadong mataas na inahin mga bossing. Yung saktuan lang din. Ayan, pero ito maganda sukat ito mga boss. Oh my God! Wow! Ayan mga bossing. Gilmore Hatch ng Emong Backyard. Ito pamana pa to sa akin ng tito ko eh. Tumigil na kasi siya sa pagmamanok. Bale, pinilian ko yung mga inahin niya. Ito kasi winning lane niya to doon eh. Gilmore Hatch. Poging-pogi yan mga bossing. Marami na rin ito na anak sa akin mga boss. Talagang magaganda yung naanak na ito. Tapos sasamahan niyo pa ng magandang broodcock, magandang alador. Talagang maganda na ilalabas niyo sa inyo mga bossing. Tsaka yung mga ineng ko dito mga boss, kung mapapansin nyo, yung kaliskis nila na ganyan. Kung nakikita nyo. Yun mga boss, ganun lang pumili ng mga inahin. Hindi yung pag nakakita tayo ng inahin, dadamputin natin agad, tas diretso salang. Diba? Hindi na natin pinipilian, basta may magamit lang. Huwag yung ganun mga boss, yung dapat nagseselan din tayo sa mga inahin. Hindi yung sa broodcock lang tayo pumipili. Dapat yung inahin, talagang pinipili natin ng gusto, talagang sinasala natin. Mga boss. Para syempre mga boss, hindi sayang yung breeding natin, di ba? Pagka nakita natin yung resulta ng breeding natin, di ba? Masaya kasi magaganda, di ba? Tas marami ding benta. Ang isa pang kagandahan kapag naglalabas tayo ng magandang mga palay, syempre yung napupuri tayo ng mga buyer, di ba? Hindi yung maraming pintas. Kaya lang sinasala natin para yung ilalabas sulit. Hindi tayo nalulugi kasi syempre gumagastos tayo dito eh. Kaya dapat ginagandaan na natin yung mga materialis na gagamitin natin. Tayo mga boss.
Gilmore Hatch. So, yun lang mga bossing. Good day sa inyong lahat.